ika-11 ng Mayo 1984, nagsimula ang isang sunog sa loob ng Haunted Castle attraction ng Six Flags Great Adventure sa Jackson Township, New Jersey. Mabilis na kumalat ang apoy habang sinusunog nito ang mga madaling magliyab na materyales at dekorasyon sa loob. Tinatayang may humigit kumulang 30 bisita ang nasa loob ng attraction nang kumapit ang apoy at halos 1/3 sa kanila ay hindi na nakalabas ng buhay. Ang Haunted Castle ay isang walk-through attraction na puno ng nakakatakot na disenyo. Dumaraan ang mga bisita sa sunod-sunod na makikitid at madilim na pasilyo habang paulit-ulit silang ginugulat sa bawat hakbang. Ang mga scare na ito ay mula sa mga special effects tulad ng strobes at mga nakarecord na tunog, pati na rin sa mga live actor na nakakostum na biglang lumalabas mula sa mga nakatagong sulok. Bagamat ang itsura nito ay parang isang baluktot na kastilyo, ang attraction ay aktwal na binuo mula sa 16 na magkakabit na truck trailer. Inayos ang mga ito sa isang simetrikong porma, 8 sa bawat panig. Ang bawat set ng 8 trailer ay may halos magkaparehong maze ng mga pasilyo. Kapag hindi matao ang parke, isang panig lamang ang binubuksan. Ngunit kapag abala ang araw, pwedeng paandarin ang parehong panig ng sabay. Meron ding isang gitnang trailer na nagsisilbing control room at dressing room ng mga live actor. Noong gabi ng ika-11 ng Mayo 1984, isang panig lamang ng attraction ang bukas. Tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga bisita ng ilang minuto bago mag 6:30 ng gabi. May maliit na apoy na nagsimula at mabilis itong lumala. Ang mga trailer ay gawa sa aluminum, ngunit ang loob ay siksik sa mga madaling masunog na materyales, plywood na pader, tela at papel na pantakip sa karamihan ng mga surfaces, kahoy at foam props at foam crash pads sa ilang dingding. Nasa loob pa rin ang humigit kumulong 30 tao nang magsimula ang sunog dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy at usok at sa sadyang nakalilitong layout ng Haunted Castle. Naging napakahirap para sa mga bisita ang makalikas. Isang bisitang nakatakas ang nagkwento na siya'y nadapa, natisod at paulit-ulit na tumatama sa mga pader habang tumatakas. Ayon sa kanya, naantala ang kanyang pag-alis dahil noong una niyang makita ang apoy at usok, inakala niyang isa lamang itong bahagi ng special effects. Agad na tinawag ang Fire and Rescue Services at dumating sila sa loob ng ilang minuto. Ngunit sa tindi ng apoy, halos ganap nang nawawasak ang apektadong panig ng attraction bago pa ito tuluyang makontrol. Sa una, inakala na lahat ng bisita ay matagumpay na ilikas. Ngunit nabasag ang paniniwalang ito nang matuklasan ang 8 bangkay sa mga guho. Karamihan ay magkakasama sa isang makitid na pasilyo. Ang ilan sa kanila ay labis na nasunog, kaya't napagkamalan pa silang mga nasunog na manikin na bahagi ng disenyo ng Haunted Castle. Ang 8 biktima ay bawang mula sa iisang barkada. Kabilang sa mga nasawi sina Nicola Cayadza, 18, Joseph Beiruti, 17, Tina Genovese, 15, Eric Rodriguez, 18, Samuel Valentin, 17, Lenny Ruiz, 17, Jose Carrion, 17, at Christopher Harrison, 17. Pansamantalang isinara ang parke habang isinasagawa ang investigasyon. Mabilis ding natukoy ang pinagmulan ng sunog. Isang 13 years old na survivor na si Joey Arica ang nagpatotoo na nakita niya ang isa pang teenage boy na gumagamit ng apoy mula sa cigarette lighter upang makita ang daan sa isang madilim na bahagi ng maze. Habang ginagawa ito, ayon kay Erica, nailapit ng mas matandang binatilyo ang apoy sa isang punit na piraso ng foam na nakalalay mula sa dingding na may foam padding na agad namang nagliyab. Hindi kailanmang natukoy ang pagkakakilanlan ng binatilyong may lighter. Bagamat malinaw na isang mapanganib at walang ingat na gawain ang paggamit ng bukas na apoy sa ganoong kasikip na lugar, iginiit ng mga investigador na hindi siya ang may kasalanan ng trahedya. Sa halip, itinuuro ang pananagutan sa pamunuan ng parke at sa iba't ibang ahensya ng estado na may tungkulin sa inspeksyon. Ayon sa mga aligasyon, pinayagan ng mga ito na magpatuloy ang operasyon ng Haunted Castle nang walang sapat na safety systems.
at sa isang kalagayang mas lalong nagiging delikado taon-taon. Halimbawa, walang sprinkler system at walang gumaganang smoke alarm sa loob ng atraksyon. Pareho itong inirekomenda ng mga fire safety consultants, ngunit hindi ito obligadong ipatupad dahil itinuturing ang Haunted Castle bilang isang temporary structure at noong panahon iyon ay hindi hinihingi ng building codes ang smoke alarms o sprinkler systems para sa ganitong uri ng istruktura. Gayunpaman, halos 5 taon nang nakatayo ang Haunted Castle bago ang sakuna, na malinaw na lumalabo ang kahulugan ng salitang temporary. Bukod dito, napag-alamang maraming emergency exit lights at iba pang fixtures sa loob ng maze ang nasa hindi maayos na kondisyon noong araw ng sunog. Ikinwento ng mga empleyado na maraming emergency lights ang may sirang o nawawalang bombilya at ang foam padding sa dingding kung saan nagsimula ang apoy ay punit at nakalantad kahit dapat itong maayos na silyado. Iniulat din ng mga shift manager na ilang beses na nilang nakita ang mga bisitang gumagamit ng posporo at lighter upang maliwanagan ang daan. Mulit walang ginawang hakbang upang pigilan ito. Kapag iniuulat ng staff ang mga problemang ito sa senior management, binabaliwala lamang sila. Nang mag-walkout pa ang ilang empleyado bilang protesta sa mahinang maintenance ng attraction noong 1983, wala pa ring nagbago. Sa parehong taon, isang anonymous na empleyado ang nagsumite ng safety violation report na may nakasulat na, "Forget it, too numerous to mention." Sa kabila ng mahabang record ng kapabayaan at kakulangan sa safety measures, parehong napawalang sala ang parke at ang parent company nito nang umabot sa korte ang usapin. Matapos ang mahabang deliberasyon, itinuro ng hurado ang pananagutan sa mga opisyal ng Jackson Township na paulit-ulit umanong hinayaang makalusot sa mga butas ng fire code ang Haunted Castle. Sinunod ng parke ang mga regulasyong hinihingi ng batas, ngunit ang problema, kulang mismo ang hinihingi ng batas. 8 civil suits ang inihain laban sa parke. 7 rito ay naayos sa labas ng korte sa halagang $2.5 million bawat isa. Ang natitirang kaso ay umabot sa paglilitis at ang pamilyang nagsampa nito ay nakatanggap ng mas maliit na kabayaran. Matapos ang trahedya, maraming pagbabago ang ipinatupad sa New Jersey Fire Safety Codes, lalo na para sa mga istrukturang tulad ng Haunted Castle na sadyang idinisenyong mang-disorient o mangligaw ng bisita. Ipinag-utos ng mga bagong regulasyon na lagyan ang mga ganitong lugar ng maaasahang fire detection systems at na kapag nag-activate ang fire alarm, automatikong sisindi ang mga ilaw habang automatikong hihina o hinto ang mga nakalilitong sound effects at musika. Mabilis na inampon ng ibang estado ang mga patakarang ito ng New Jersey na nagbunsod ng malaking pagbabago sa kaligtasan ng scare attractions sa buong Amerika. Sa kabila nito, maraming attraction sa New Jersey ang naapektuhan ng insidente at tuluyang nagsara. Muntik na ring magsara ang Six Flags Great Adventure noong 1987, bahagi dahil sa negatibong publisidad kaugnay ng sunog. Sa huli, nakabangon din ang parke at patuloy na nag-ooperate hanggang sa kasalukuyan. Ang gusali o mas tama ang hanay ng mga trailer na dating kinalalagyan ng Haunted Castle ay matagal nang inalis. Pinalitan ito ng isang bagong ride, ang Cyborg Cyber Spin. Walang memorial at walang anumang bakas na nagpapaalala sa attraction na nakatayo roon noong 1984. Ngunit ligtas na sabihin na ang Haunted Castle ay hindi kailanmang malilimutan.